أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay ang patungkol sa tahara. At inshallah, tayo po ay magsisimula sa pag-aaral sa fiqh upang malaman natin ang mga bagay-bagay na kailangan nating malaman patungkol sa paglilinis, sa pagdarasal at iba pang mga bagay patungkol sa fiqh. At ang unang pag-usapan natin ngayong araw ay patungkol po sa usapin na tahara, na ito ay ang mga bagay na pwedeng gamitin at hindi pwedeng gamitin sa paglilinis. Bago tayo magsimula sa mga katanungan, ang pinakaunang tanong dito ay ano ang klase o ano ang tatlong uri ng tubig. Sa Islam, makikita po natin na napakaganda po sa relihiyong Islam dahil lahat po ng bagay na patungkol sa atin ay meron pong mga katibayan, meron pong mga pag-aaral patungkol sa Islam. Kahit po yung tubig na ginagamit natin ay meron po tayong mga alituntunin na dapat nating sundin. So dito, ang pinakauna ay ano ang tatlong uri ng tubig. Ang mga ulama po ay meron pong naghati ng dalawang klase ang tubig. Meron namang naghati ng dalawang klase at meron namang naghati ng tatlong klase. At ito'y magkaparehas lang. Ang unang klase, yung tinatawag na hinati nila ito sa dalawang klase, ay sinabi nila na tubig na malinis at tubig na marumi. Tubig na malinis at tubig na marumi. Ang ibang ulama naman kanilang sinabi na tubig na malinis na nakakalinis at saka tubig na malinis pero hindi nakakalinis at tubig na tinatawag na ito ay marumi. So yung tubig na malinis ay hinati nila sa tubig na nakakalinis at tubig na hindi nakakalinis. Ano ang mga halimbawa ng tubig na malinis? Ang tubig na malinis na ito ay yung tinatawag na nakakalinis. Tubig na malinis na hindi nakakalinis ay yan yung hindi na bago ang kanyang anyo. Tubig na malinis na hindi na bago ang kanyang anyo. Halimbawa, ang tubig ng ulan, ang tubig ng ilog, ang tubig ng tinatawag natin na yung mga balon, at iba pang mga tubig na ito ay nanatili sa kanyang anyo, hindi na bago. Ito ay malinis na tubig at pwedeng gawin sa paglilinis. Kailangan kasi natin malaman ang mga klase ng tubig dahil ito ginagamit natin sa ating paglilinis sa pamamagitan ng hudu, sa paliligo at iba pang paglilinis sa mga bagay-bagay. So dito, ang unang klase ng tubig ay tubig na malinis na ito ay nakakalinis. So yan po yung mga tubig na nanatili sila sa kanilang anyo na hindi po nabago, hindi po sila nabago. Ano ba yung mga bagay na nakakabago para mawala yung kanyang pagka sa original na anyo, yung kanyang tinatawag na natili sa yung anyo talaga niya. So meron pong tatlo na sinabi ng ating mga ulama na kapag ang tubig ay nabago ang tatlo na ito, ay mababago yung rulings ng tubig na ito. Ibig sabihin, ang tubig, halimbawa, itong tubig na ito. Ang tubig na ito malinis, may laman. Pero kapag ang tubig na ito ay nabago ang kanyang anyo sa tatlong bagay na ito, ay mawawala yung kanyang pagiging tubig na malinis na pwedeng gamitin sa paglilinis. At kabilang dito, yung tinatawag na yung amoy. Una, yung amoy. Kapag nabago yung amoy niya, yung iba na yung amoy niya, halimbawa may nahalo dito sa tubig na ito, may nahalo at nag-iba yung amoy niya, na buong-buo yung amoy niya na iba, ay hindi na siya pwedeng gamitin na paglinis. Pangalawa, yung kulay. Yung kulay niya. Halimbawa, yung juice, yung shahi, yung tea, yung kape. Yung tubig ito, pero nilagyan mo siya ng juice, nilagyan mo siya ng kape. So, nawala na yung tinatawag niya original niya. So, yun ang mga bagay, pangalawang bagay na makakasira o magiging yung tubig na hindi na siya matawag na tubig. Pangatlo ay yung lasa. Tulad ng sinabi natin, yung juice, yung kape, kapag nahalo dito at nabago niya mismo yung lasa niya, ay hindi na siya tatawagin na tubig na tahur o yung tubig na nakakalinis. Pero ang tubig na yon ay sinabi ng ating mga ulama na malinis pa rin siya dahil pwedeng inumin.
tulad ng kape, tulad ng juice, ng tea. So yung tubig na yun, hindi na tinatawag na tubig. Kahit na mas marami yung tubig. Di ba, pag magtimpla tayo ng iced tea, halimbawa, so tayo ay merong 1 liter na lagyan natin ng iced tea. Tapos haluin natin, yung lasa at saka yung kulay, pati ang amoy minsan ay iba. So kaya hindi na siya yung original niya, nabago na siya. So meron tayong 3 klase na nababago niya yung tubig sa ibang pangalan. Nababago na yung originated ng tubig. Okay? So ano ito? Una, yung lasa niya, yung amoy niya, at saka yung kulay niya. Kulay, lasa, at saka yung amoy. So kapag nabago yan sa tubig, at nabago siya na marami, yung niya, nabago talaga siya, hindi yung kakaunti, ay tinatawag na hindi siya pwedeng gamitin sa paglilinis. Hindi na siya pwedeng gamitin sa paglilinis. So dito, ang tubig na ito ay hindi na siya tinatawag na tubig at pwede siyang gamitin para pang-inom, kung gusto nating inumin, tulad ng juice, kape, at saka yung tsaa, yan ay tinatawag na malinis, pwedeng inumin, pero sa paglilinis, hindi po pwedeng gamitin. Okay, so malinaw po ang bagay na yan, na sa ibang aya, ito po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na katibayan, ang tubig na nanatili sa kanyang anyo, ito po ay malinis. Sinabi ng Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, at ibinaba namin mula sa langit ang tubig. Ito yung ulan, ito yung mga naglabas din sa lupa na mga tubig na likas na hindi na bago yung kanyang anyo, na ito ay tinatawag na ma'an tahura. Ibig sabihin na tahur ay yung tubig na malinis at nakakalinis. Tubig na malinis at nakakalinis. Yan yung hindi na bago yung kanyang anyo. Tulad ng sinabi natin, yung tubig na ulan, tubig ng ilog, at pati yung tinatawag na yung mga balon at iba pang mga tubig natin na ito ay likas at nanatili sa kanyang anyo. So yan ang tubig na pwede natin gamitin. Ang tubig naman na pangalawang klase ay yung tubig na marumi. Ang sinasabi natin na tubig na marumi ay yung tubig na malinis na nahaluan siya ng marumi at nabago yung 3 anyo na yun. Kapag nabago yung 3 anyo na yun ng maruming bagay halimbawa, ihi ng aso o ihi ng kahit yung ihi ng tao, yung maruming bagay, kapag ito ay nahaluan niya yung tinatawag na tubig na malinis at nabago niya yung 3. Ano yung 3? Yung tinatawag na lasa niya, yung kulay niya, at saka yung amoy niya. Kapag nabago ito, marami siya, nabuot na bago talaga yung tubig na yon, ay tinatawag siya na marumi na tubig. Okay? Marumi na tubig. So, yun ang pinakauna na dapat natin malaman. 2 klase ang tubig. Ang una ay yung malinis na tubig na ito ay nakakalinis. Ito yung hindi na bago ang kanyang anyo. Yung likas na tubig na yun, hindi na bago. At yung tubig naman na marumi ay yung tubig na malinis na nahaluan siya ng tinatawag na maruming bagay, na ito ay tinatawag na nabago ang kanyang 3 klase. Yung kanyang kulay, yung kanyang amoy, at saka yung kanyang tinatawag na lasa. So kapag nabago yan ng maruming bagay at nabago yung tubig na yon, ay tinatawag na magiging marumi ang bagay na yon na hindi pwedeng gamitin sa paglilinis. Okay, meron tayong mga pangalawang bagay na dapat natin malaman ay ano ba yung rulings, ano ba yung hatol sa paglilinis sa dagat? Pwede bang gamitin ang dagat bilang paglilinis? Ang mga sahaba ay tinanong nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam, na isang sahaba tinanong niya, "Qala ya Rasulullah, inna narkabul bahar." Kami ay sinabi niya na naglalakbay sa dagat at kumukuha kami ng kakaunting tubig. "Wa nahmilu ma'ana al-qalilu min al-ma'. Fa in tawadda'na bihi atishna." At kapag ang ginamit namin sa aming paghuhudo palagi ay yung tubig na yun, ay wala kami maiinom dahil sila ay nasa dagat. Sinabi ng tao na yun na kami ba ay magsasagawa ng hudu sa dagat? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Huwat tahuru ma'uhu." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yan ay malinis ang tubig niya. Ibig sabihin ay pwedeng gamitin sa paglilinis ang dagat sa udu.
Kapag tayo ay nag-beach halimbawa, ay kung may tubig na yung sa gripo, mas mainam doon, syempre, para hindi sa katawan natin, saka yung lasa. Pero kapag gusto natin magudo sa tinatawag na tubig sa dagat, ay walang masama doon. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na huwat tahuru ma'uhu. Ibig sabihin, malinis ang tubig na dagat na pwedeng gamitin sa paglilinis. Originate kasi yung tubig na yun ay maalat talaga siya. Hindi siya nabago na binago. Okay? Hindi siya binago, kundi yan talagang originated niya. Likas na yan. So, sinabi ng propeta na malinis ang tubig na yan. Kasama rin sa dapat nating malaman ay yung tubig na galing sa yung ulan. Siyempre, lalo na sa mga probinsya, marami po na ang kanilang inaasahang tubig kapag wala silang patubig sa kanilang lugar ay yung tubig na galing sa ulan. So ito po ay malinis at kaya po nung sinabi natin, nakatibayan na sinabi ng Allah, wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. At ibababa namin, sabi ng Allah, sa inyo mula sa langit ang tubig na ito ay tinatawag na gagamitin niyo sa inyong paglilinis. So malinis po ang tubig na ito. Ito po yung likas na tubig na hindi siya nabago, kaya ito po ay pinapahintulutan na gamitin. Ganun din yung paglilinis sa tubig na biir. Ano yung biir? Ang biir ay yung mula sa balon. Mula sa balon. So yan po ay pinapahintulutan dahil likas po ang kaniyang tinatawag na anyo. Yung tubig na yun, hindi po siya nabago. Kahit na sinasabi ng mga ulama na kung nabago ito ng kakaunti, hindi ito makakaapekto sa tinatawag na tubig. Kung marami ang tubig at nabago lang siya ng maliit, maliit lang, yung tinatawag na kulay, kukunti lang nabago niya, hindi lahat, kunti lang. Yan ay tinatawag na hindi makakaapekto sa tubig na yun. Kaya ang tubig na mula sa balon, o kaya yung tubig na, minsan sa mga ibang probinsya, may mga maliliit na tubig, o kaya galing sa gubat, yan, ay mga malilinis na mga tubig yan, kahit na minsan ay dumadaan sa tinatawag na may mga lupa na dadaanan niya at nagiging brown ng konti. Yan ay hindi po makakaapekto dahil ang lupa ay malinis at hindi po yan tinatawag na makakasira sa kanyang pagiging malinis. So yan po ang sinabi ng ating mga ulama na pwede pong gamitin itong mga tubig na ito at malinis ito na pwedeng gamitin sa paglilinis. Kasama rin doon yung rules naman sa tinatawag na paggamit ng mga tubig na nahaluan ng ibang malinis na bagay na katulad ng yung mga bulaklak na ginagawa nilang itong mga pabango. So 'di ba may tubig ganito, hahaluan nila ito ng yung pabango na yon na galing sa bulaklak o yung za'faran o anumang mga galing sa mga halaman na tinatawag na naipon nila dito at ihalo nila sa tubig at nabago yung tubig na yun. Yung tubig na yun ay nabago yung kulay niya, nabago yung lasa niya, at nabago yung tinatawag na amoy niya. So dito, ang sinabi ng mga ulama, kapag ito ay nabago yung tatlo na ito, yung tatlo, kahit na ito ay mula sa mga bulaklak, kahit sa tinatawag na yung tinatawag na mga za'faran o anumang mga dahon, kapag ito ay nabago, yung tatlo na yan ay sinasabi ng ating mga ulama na ito ay tinatawag na hindi pwedeng gamitin sa paglilinis. Kaya nga, nakikita natin na pag tayo ay bumili, lalo na yung mga taga-Taif, dito sa Taif, marami pong mga rito na nagbebenta sila ng mga yung mga galing sa flowers na pabango. So yan ay may halong tubig na sinasabi ng mga gumagawa. So para so ginagamit na pabango. So hindi siya pwedeng gamitin sa pagsasagawa ng hudu. At ganoon din yung za'faran at iba pang mga bulaklak, saka yung mga dahon na ginagamit ito ng mga tao, mga pabango, anuman, kapag ito ay hinalo sa isang tubig at nabago yung tatlo na ito, amoy, lasa, at saka yung kulay, ay hindi pwedeng gamitin. Maliban lamang dun sa nabanggit natin kanina, yung lupa. Kapag nabago yung lupa, yan ay hindi makakaapekto. Dahil sinabi ng mga ulama, ang lupa ay ginagamit din sa paglilinis, kapag tayammum. At ang lupa na ito ay malinis at ginagamit sa paglilinis. Kaya sinabi rin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam
na ang lupa ay malinis. So dito, ang lupa kapag nabago niya yung tubig, naging brown, ay pwedeng gamitin kahit na yung kakaunti na pagka-brown niya, makikita natin sa ibang mga lugar yan, pwede po itong gamitin sa tinatawag na paglilinis at wudu o paligo. Ang ano lang natin, kapag nabago, halimbawa, hindi natin sinasabi, marami po kasi mga lugar na halimbawa sa Pasig River, doon sa may mga gilid-gilid na tinatawag na mas marami yung nabago doon, yung mga ano ng mga pagitan ng mga bahay, na makikita natin na dito sa lugar na ito ay marami pong mga marurumi. Makita natin, hindi po yung sa kalagitnaan. Sa kalagitnaan po ng Pasig River ay pwede pong gamitin yan na paglinis, panghudo at saka paligo at pwedeng inumin kapag ikaw ay nasa sa yung pinakamalawak na Pasig River. Pero pag doon na sa mga gilid ng bahay, nagkahalo na dyan yung mga dumi, ihi, at saka kaya makikita mo yung minsan na hindi na tubig hindi na yung likas na tubig niya, kundi magiging itim, magiging brown. So dito, hindi dahil sa lupa ito, dahil ito sa marumi na nanggaling sa mga bahay ng mga tao, kaya ito ay hindi pwedeng gamitin sa paglilinis. Ito ay hindi pwedeng gamitin sa paglilinis. Pero ang ilog, kapag may ilog, tapos naging brown yung tubig na ito, dahil sa tubig, ay sinabi natin mga ulama, ito ay pwedeng gamitin. Yun ang pagkakaiba. Okay? Ganon din na, pwede bang gamitin ang tubig na nagamit? Sa mga ulama, sinabi nila na pwede pong gamitin ang tubig na nagamit sa hudu. Halimbawa, ang isang tao, nagsagawa siya ng hudu, at yung mga natirang tubig niya ay nandoon sa isang balde o isang palanggana, yan ay tinatawag na pwedeng gamitin. Yan ay pwedeng gamitin kung gusto natin na gamitin. Wala pong masama doon. Yan ay ang originated niya, kung hindi nabago yung tatlo na ito, at saka kung nabago ito ng kakaunti lang, yung tatlo na ito, nabago siya pero kakaunti. At usually, hindi siya nababago. Hindi siya nababago kasi tayo ay nagsagawa ng hudu lamang doon. At ito ay pwedeng gamitin sa paglilinis kung gusto natin gamitin. Hindi ito obligado na tinatawag na gamitin. Pero kung gagamitin natin, ay pwede pong gamitin ang ginamit ng tao na tubig. Okay? Lalo na yung mga walang tubig, sa mga lugar na wala silang mga tubig doon. So magsagawa sila ng wudu. Kung may mga natira doon na pwedeng gamitin, pwede po itong gamitin. Yan po ang fatwa ng ating mga ulama sa bagay na yan. Kasama rin doon pang pito ay ang tubig na nahaluan ng malinis na bagay, pero hindi siya kakaunti lamang yung kanina bago. Dalawang klase ito eh. Ang tubig na malinis na tubig, at nahaluan siya ng malinis na bagay, pero kakaunti lamang ang nabago. O hindi siya nakaapekto doon. Yung amoy niya, yung lasa niya, yung kulay niya, hindi. Kakaunti lang. Halimbawa, isang balde o palanggana ng tubig, nahaluan ng konting sabon, nahaluan ng konting downy, nahaluan ng konting shampoo. So kahit na may kulay na kakaunti o kaya may tinatawag na amoy na kakaunti tulad ng downy, malakas ang downy, pero nahaluan niya yung balde o palanggana ng kakaunti, ay hindi po makakaapekto yan. Hindi po makakaapekto yan. Pero kung ang balde o palanggana nabuhos doon ay 1 litro ng downy, at yung amoy niya ay halata mo na parang hindi na siya matawag na tubig. Halos downy na lahat. Pag inamoy mo, amoy downy na lahat. Hindi kakaunti lamang. Yan ay tinatawag na hindi na pwedeng gamitin sa paglilinis dahil malaki ang kanyang nabago doon sa tubig. Actually, pag sinabi ng mga ulama, na kapag nakita mo ang tubig na yon na hindi na siya yung likas niya, yung originated ng tubig na yon, ay hindi mo na siya pwedeng gamitin. Katulad ng sabon, kapag nahaluan ng maraming sabon, so ngayon, pag ginanon mo siya, halos sabon lahat, hindi na siya matatawag na tubig. Ganun din sa downy. Pag nahaluan ng downy, yan ay tinatawag na hindi pwedeng gamitin. Kapag nabago talaga yung tatlo. Pero kapag kakaunti lamang, parang may naaamoy ka, naamoy na downy, pero tubig pa rin siya. Yung kulay niya ay kulay tubig, may kakaunting
kulay ng ibang sabon o ano. Pero hindi siya makaapekto doon dahil kukaunti lamang, yan ay pwedeng gamitin. Pero pag marami, sinabi natin mga ulama na bago siya talaga, gaya na sinabi natin na pag halata naman yung sabon, pag ginanon mo, gaganon yung bubula yung sabon. So, hindi na siya tubig. Yan ay tinatawag na puno na ng sabon. So, hindi na siya pwedeng gamitin sa paglilinis. So, maliit man yan na tubig o malaking tubig man yan, kapag nabago yung tatlo na ito sa tubig na yun at hindi mo na siya matawag yung likas niya, kundi marami siya, hindi na pwedeng gamitin. Pero pagkakaunti lamang ang nabago, pwede pang gamitin. Paano naman linisin ang tubig? Paano, halimbawa ito, nahaluan siya ng tinatawag na tubig na halimbawa downy, kaunting downy, o kaya ibang mga sabon na kakaunti lamang. Kung ibuhos mo sa balde o palanggana at nawala na yung amoy, nawala na yung tinatawag na kulay, nawala na yung lasa, ay tinatawag na tubig na yun ay magiging malinis. Yan ang paglilinis ng tubig kung yan tinatawag na ano. Pati yung tubig na marumi, nahaluan na marumi, halimbawa ito nahaluan na marumi, pero inalo mo sa isang balde o isang tangke na tubig, nawala na yung amoy, nawala na yung ano niya, nawala na yung amoy, lasa, tsaka ano, bumalik na siya sa originated niya na tubig siya na likas, ay yan po ay pwedeng gamitin sa paglilinis. Okay, yun po ang pamamaraan ng paglilinis ng tubig. Malinaw po yun na kapag ang tubig ay nahaluan siya ng malinis na ano, na gusto mong linisin, kung ito ay nabago itong tatlo, ito man ay nabago ng marumi o hindi maruming bagay. Kapag ito ay nabago itong tatlo, ang gagawin mo lang ay ihahalo mo sa tubig na marami, isang tangke, isang ano, yung tubig na mawawala na talaga yung amoy niya, babalik sa original niya, yung likas na pagiging tubig niya, mawawala yung tatlong epekto na ito, ay magiging malinis ang tubig na yun. Kasama rin doon ay yung rules ng paggamit ng tubig na ito ay pinainit o yung mainit dahil sa araw. Ang ibang mga ulama kanilang sinabi na makruh o hindi ka nais-nais. Pero walang sapat na katibayan ito. Ito ay ijtihad ng mga ulama dahil siyempre sabi nila mainit. Paano ka magsasagawa ng mabuting wudu, kumpletong wudu dahil mainit ito. Pero ang mga ulama, ibang mga ulama kanilang sinabi na ito ay malinis na natili pa rin sa kanyang kalinisan kahit na ito ay pinainit, pinakulo sa tubig o tinatawag na dahil sa araw. Dahil dito ay hindi na bago yung kanyang tinatawag na pagiging likas na tubig. Hindi na bago yung kanyang tatlo na klase na tubig na ito. Hindi na bago yung amoy, hindi na bago yung lasa, at saka hindi na bago yung tinatawag na kulay niya. So dito, mananatili pa rin ang tubig na malinis. Pero sabi ng ibang mga ulama, ito ay makruh na gamitin dahil hindi ka makapagsasagawa ng kumpletong paghuhudo dahil mainit ang tubig na ito. Ganun din na kapag ano yung rules na sa tubig na yung isang tao, siya ay natulog. Pagkagising niya ay imbis na hugasan niya ang kanyang kamay, bago niya ipasok ang tubig niya doon sa balde o palanggana, ay hindi. Diniretso niya ang kanyang kamay doon at nagsagawa siya ng hudu. So yan ay ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi niya na kapag nagising ang isang tao ay sunna na linisin ang kanyang kamay bago niya ipasok ang kanyang kamay doon sa lalagyan ng tubig. Dahil sinabi ng propeta, fa in ahadukum la yadri ayna batat yaduhu, dahil hindi alam ng tao kung saan napunta ang kanyang kamay nung siya ay natutulog. So dito, ang sabi ng mga ulama, sunna na ito ay hugasan bago natin ipasok yung kamay natin doon sa lalagyan ng tubig. Ngayon, kung ang tao ay diretso lang ipinasok doon, ano yung rules ng tubig na yun? Ang sabi ng mga ulama, hindi yan makaapekto, lalong-lalo na kung marami ang tubig, hindi yan makakaapekto. Ang tubig ay mananatili pa rin na ito ay malinis. Kahit na may isang tao na hindi siya agad naglinis, diretso na yung kamay niya doon. Kung yan ay nanatili pa rin sa kanyang likas na pagiging tubig, walang nabago sa tatlo, ay yan ay tinatawag na malinis pa rin ang tubig na yun. Ganun din, ang rules naman sa pagsasagawa, ang paggamit ng hudu sa tubig na zamzam. Paggamit ng hudu na gamit
ang tinatawag na tubig na Zamzam. Ayon sa mga riwaya, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa siya ng wudu sa pamagitan ng tubig na Zamzam. Wala tayong problema sa pagsasagawa ng wudu na gamit natin ang tubig na Zamzam dahil gamot po ang Zamzam. Pero ang sinabi ng mga ulama ay may nagsabi na hindi pwede na gamitin sa paglilinis ng masilang bahagi ng katawan o ipaligo bilang paglilinis sa katawan o yung paglilinis sa ng tao, sa dumi ng tao, ang tinatawag na tubig na Zamzam. Yan ay sinabi ng mga ibang ulama. Ang ibang mga ulama naman sinabi nila na ito ay makruh. Ito ay makruh, hindi ka nais-nais. Pero ayon sa mga ulama, kapag pagsasagawa ka ng wudu, wala problema doon. Ngunit ang paglilinis sa masilang bahagi ng katawan o kaya sinabi natin na pagliligo dahil tayo ay marumi, gusto natin gamitin kung walang tubig. Kung walang tubig ay pwedeng gamitin. Pero kung may tubig na iba, maliban sa Zamzam, na mayroong mga ibang tubig, ay sinabi ng ating mga ulama na ito ay tinatawag na makruh. Kung may tubig na iba, may tubig tayo na iba, pwede natin gamitin sa paglilinis sa masilang bahagi ng katawan o paglilinis sa mga marumi sa atin. Pwede pong gamitin yan kapag walang tubig. Walang tubig. Pero pag may ibang tubig, yan po ay sinabi natin mga ulama na makruh. Dahil ang tubig na Zamzam ay ito po ay gamot. Yan ang pananaw po ng ating mga ulama. Okay, ano naman ang rules kapag mayroong dumating ka sa isang lugar, nag-aalilangan ka, itong balde na tubig na ito o palanggana, malinis ba o hindi? Sinabi ng mga ulama na ang original o originated ng bagay na yan ay malinis. Dahil wala tayong sapat na dahilan na sabihin natin na ito ay marumi. So ito ay malinis. Originated niya ay malinis, kaya gagamitin natin itong tubig na ito. Pero, halimbawa, ang tubig na ito ay tinatawag na marumi. Tubig na nahaluan ng tinatawag na, halimbawa, namatay na mga kalapati, nangamoy. Okay, nasira yung ng tubig, hindi pwedeng gamitin sa paglilinis. Ngayon, pumunta ka sa lugar na yon ng ikaw ay 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Nakita mo yung balde o palanggana na yon. Ang originated na yon, ang asal ng tubig na yon ay alam mo na yun ay najis. Yun ay marumi. Nag-aalilangan ka, ito ba ay nalinis o hindi? So ang sinabi ng mga ulama ay ang asal niya ay yung dati. Ano yung dati niya? Na marumi siya. Dahil alam mo na marumi siya, so nag-aalilangan ka ngayon, ito ba ay nalinis o hindi? So ang asal niya ay marumi siya. Pero kung ang tubig na yon ay malinis, nag-aalilangan ka, malinis ang tubig na yun, nag-aalilangan ka, ito ba ay malinis o ito ba ay maaaring nalagyan ng bagay na marumi? So dito, ang asal niya ay malinis. Dahil ang pagkakaalam mo sa tubig na yun ay malinis, kaya pwede itong gamitin sa paglilinis. Okay, dito naman ang sabi ng mga ulama, ang rules na kapag ang tubig ay nalagyan ng mga bagay na ito yung mga halimbawa yung mga bagay na yung mga maliliit na mga hayop po. So dito mga mimala nafsalahu, yung mga maliliit na mga hayop tulad ng paru-paro o tulad ng mga malilinis na mga hayop na ito, kapag nalunod siya sa tubig na gagamitin mo ng wudu, ay hindi ito makakasira. Sinabi ito ng mga ulama na kapag ito yung tinatawag na mga bagay na yung mga halimbawa, yung lamok o yung mga bagay na mga maliliit na mga bagay. So yan ay sinabi ng mga ulama na ito ay bagay na hindi makakasira sa tubig. Yung bagay naman, yung tubig naman na ipinaligo ng babae o lalaki ay pwedeng gamitin. Pero ang ibang mga ulama kanilang sinabi na kapag ipinaligo ng isang babae sa obligadong paliligo ay ito ay tinatawag na makruh o hindi ka nais-nais. Yung tubig na ginamit ng babae sa paliligo. Pero ang pinakatama talaga ay ang tubig na ito ay malinis. Ang tubig ay malinis dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naligo kasama niya sa isa sa mga asawa niya na si Maymuna, na ang mga natitira sa pinaligo ni Maymuna ay nagagamit din ng propeta sallallahu alaihi wasallam.
Ang pinakahuli ay ano yung rules sa isang tubig na ninakaw. Pwede bang gamitin o hindi? At ano ba yung tinatawag na rules sa tubig na yun? Ang tubig na ninakaw, halimbawa, pwedeng magnakaw ang tao ng tubig na gawin niyang paglinis. So ito yung mangyayari. Sinabi ng mga ulama na ang gawain na ito, yung pagnanakaw ay haram. Pero kung maglinis ang tao galing sa nakaw na tubig, ito ay tanggap ang kanyang paglilinis. Tanggap ang kanyang paglilinis. Pero ang pinagbabawal dito ay yung tinatawag na pagnanakaw. Yun ang pagnanakaw dahil ito ay ipinagbabawal sa relihiyong Islam. So ito po yung mga bagay na kaya nating naipaliwanag. Panghuli din ay yung tinatawag na tubig. Pinagbawal po ng propeta sallallahu alaihi wasallam na umihi sa tubig na yung tinatawag na hindi siya umaahos. Hindi siya tulad ng ilog na ito, minsan may mga umaahos yan. Pero yung tubig na, halimbawa sa swimming pool. Sa swimming pool, kapag umihi dyan ng tao, yan ay pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil itong tubig nito ay hindi siya umaahos. So ang tubig na maaring makaapekto sa kanya o makaapekto sa ibang mga tao, syempre yung tubig na ito, halimbawa mayroong ilog, tapos umihi dito ang tao, ang ibang mga tao doon ay naghihintay na kumukuha ng tubig doon sa ilog na yon, ay maaaring maigib nila ang ihi ng tao. So bakit ang tao doon pa siya iihi sa tinatawag na ilog na yon? So ang Islam ay dapat tayo ay pinag-utusan na maging malinis. An-nadhafatu syatrul iman. Ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya. Kaya narapat na hindi ginagawa ng isang Muslim, lalo na sa may mga malapit sa mga ilog, sa mga malapit na mga tubig, huwag ilagay doon yung mga basura, huwag ilagay doon yung mga tinatawag na lalo na yung mga tubo ng ihi o dumi, dahil ito ay nakakaapekto sa ibang mga tao na gumagamit sa tubig na yun. Although sinasabi natin na kapag malawak ang tubig ay hindi siya makaapekto kahit may ihi o dumi o hindi siya makaapekto dahil marami yung tubig. Pero ito ay nakakasira maaring ito ay makasira sa kalusugan ng ibang mga tao na maaring doon napupunta sa kanila yung dumi ng ibang mga tao. So ito ay hindi po kalugod-lugod na ginagawa ng ibang mga tao na sila yung nagiging dahilan ng pagkarumi ng kapaligiran. So ang tubig na kung sakali man mangyari, halimbawa ang swimming pool na ito ay malawak, kung may umihi dyan na bata o kaya o may umihi dyan, ito ay hindi niya maapektuhan dahil napakalawak ng swimming pool. Pero ito ay hindi magandang gawain. Hindi po ipinagbabawal po ito sa Islam dahil ito ay isa sa dahilan ng pagiging marumi ng bagay na yon. Kahit nasabihin natin na malawak ito, hindi siya makaapekto, hindi pa rin siya sinasabi na pinapahitulutan sa Islam dahil ito ay tinatawag Pero kung nangyari man na malagay ito, halimbawa may umihi doon o kaya malagyan ito ng maruming mga bagay, kapag malawak ito tulad ng ilog, tulad ng ibang mga hindi ito makaapekto. Magiging malinis pa rin yan kung hindi mabago yung tatlo. At imposible na mabago niya. Halimbawa ng ilog, may umihi sa gilid, hindi niya mababago yun. Yung kulay, amoy, at saka Yung nga lang ang problema, yung malapit doon. Kung may katabi ka na naguhudo, napupunta doon yung ihi o nag-iigip. So hindi po maganda yan sa gawain ng tao dahil ito ay nakakaapekto sa kalusugan dahil maaring maigib nila yung ihi ng tao. Subhanallah. So yan po ay pinagbabawal sa relihiyong Islam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimina min yadihi wa lisani. Ang tunay na Muslim ay yung hindi yung payapa ang mga tao mula sa kanyang gawain at sa kanyang salita. So yan ang tunay na Muslim. So dapat pangalagaan natin bilang isang Muslim ang ating mga gawain na hindi tayo makagawa ng masama sa ibang mga tao. At kasama yan, yung paggawa ng masama, pagtapon ng basura sa kapitbahay, ilalagay yung mga tubo ng tubig sa gilid ng mga ilog. Yung mga tao na gumagamit ng tubig na yun, ay naaapektuhan sila. Okay? So yan ay tinatawag na hindi magandang gawain na dapat iwanan ng bawat Muslim, na bawat tao na siya ay tinatawag na mayroong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay pinagbabawal sa relihiyong Islam. Okay, so alhamdulillah, ito po yung tapos na po yung natin patungkol sa mga klase ng tubig. Sana po ay nakapulot tayo ng aral sa ating pinag-aralan ngayong araw. Ito man ay marahil na yung iba ay
hindi mahalaga sa kanya, iniisip niya yung tubig na ito. Pero minsan po ay dumarating po tayo sa panahon na itong mga nababanggit natin na klase ng tubig ay dumadaan po ito sa atin. Okay? Yung ilog na umaahos, maahos. Siyempre, ang rules, kung pag-usapan natin ang rules, may tanong po diyan, no? Ang rules ay sinabi sa hadith na huwag kayong umihi sa tubig na ito ay hindi umaahos, hindi siya maahos. So, ang sinabi ng ibang ulama na kung umihi man sa bakit ipinagbawal ito? At yung umaahos sa hindi ipinagbawal. Makikita natin, yun ay dahil yun ang karamihan na kapag nahalo yung ihi doon sa tinatawag na tubig na hindi umaagos, ay tinatawag na may malaki ang posibilidad na ito ay mabago at masira niyang tubig. Pero yung tubig na umaagos dahil marami ito, ay kahit may umihi dyan, ay tinatawag na hindi niya masisira yung tubig, hindi maka-apekto yung tubig doon. Pero hindi ibig sabihin na pwede na tayong umihi dyan. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang rules doon ay kung, halimbawa, may umihi man doon sa tinatawag na umaagos na tubig na marami siya, ay hindi makaka-apekto sa tubig. Magiging malinis ang tubig dahil marami ang tubig at saka umaagos yun. Kaya lang, kapag umihi tayo, ay maaaring maka-apekto ito. At lalo na yung mga tubo doon sa mga ilog. Ano bang pagkakaiba nun? Yung mga pinagugasan ng pinggan natin, paglilinis natin, doon sa tubo sa ilog, yung ihi o dumi, lahat ng mga dadaanan paano pa kayo may naliligo doon, tapos dito na lang tumama yung dumi ng tao. Kaya, so, hindi natin ang rules doon na hindi mabago yung tubig. Pero ang pinag-usapan dito, yung pagiging yung pagiging mabuti pag-ugali ng isang Muslim. Bakit kung ikaw naliligo, ang isang tao naliligo, biglang may dumaan doon na dumi, ano mafe-feel ng tao? Ang saya-saya din, naligo siya, malamig ang tubig, pero bigla na lang naramdaman niya, mayroong ihi, subhanallah. O kaya mayroong dumi, la hawla wala quwwata illa billah. O kaya iigib ang tao. Tapos, marilis ang tubig, pero may dumaan na ihi, doon ang naigib. Paano yun? So dito, babalik tayo sa tinatawag na adab ng Islam, na ang kalinisan ay obliga sa isang mananampalataya. Inobliga sa isang mananampalataya. Ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya. Kaya narapat na ito ay bigyan natin ng pansin. Pero ang tubig na naiihiyan, ito ay umaagos dahil marami ito, hindi po ito maka-apekto dito. Kaya lang, may mga tao na maaaring maapektuhan sila dahil sa ihi o sa tinatawag na dumi o iba pang mga maruming mga bagay. So yan po ang na mga paliwanag natin patungkol sa tubig. Sana po ay nakapulot tayo ng aral. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment. Pwede rin po kayong mag-message at inshallah, bibigyan po natin ng linaw ang kaya natin. Ang hindi naman ito ay tatanong natin sa ating mga ulama. Sa lahat po ng bumati sa inyo muli ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagati pala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ay makapagsagawa tayo ng maraming mga pagsamba sa buwan na ito at ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.